Isang residente ng Ilocos ang humihingi ng tulong sa OWA dahil delikado na raw ang buhay ng kanyang kapatid na OFW sa Kuwait. Napagbintangan daw ang 40 taong gulang na babaeng OFW na nagnakaw ng alahas. Pinagbantaan pa na papatayin. Tapos binabatukan pa ng ulo. Pero yung kasama sir is tatlo sila doon. Yung dalawang babae na katulong yung anak ng amo, talaga binubugbog. Ewan ko bakit pumunta sa Kuwait. Ay ang panagpili niyang lugar na pupuntahan. Ang mga ganitong kaso ng pang-aabuso na nauuwi pa raw sa pagkamatay ng ilang OFW sa Kuwait, nais nang mahinto ni Pangulong Duterte. Kaya posible raw na ipatupad niya ang total deployment ban sa mga Pinoy na manggagawa sa Kuwait. We have lost about 4 Filipino women in the last few months. It's always in Kuwait. We talk to them, just tell them that it's not acceptable anymore. Either we impose a total ban or we can have the courage. Pinag-aaralan na ito ngayon ng DFA. Sa Lunes, nakatakdang makipag-usap ang mga opisyal ng DFA sa ambassador ng Kuwait sa Pilipinas. I'm expecting a good response from the ambassador, but of course we have to see the response translate into action, meaning protection of our OFWs. Nirerespeto ng samahan ng lehitimong recruitment agency sa Pilipinas ang balak ng Pangulo, pero tiyak daw na libu-libong Pilipino ang mawawala ng hanap buhay. So pagka nag-total ban, saan ngayon natin dadalhin ito? Itong mga mas nangangailangan na to. The professionals, I said, kaya nila yan sa sarili. Pati raw mga illegal recruitment, lalaganap. I'm sure na dadami talaga yung mga illegal. Kasi sa kahit anong paraan, gagawain ng paraan. Kuwait ang ikawalo sa pangunahing destinasyon ng mga Pilipino. Base sa tala ng Department of Foreign Affairs noong 2017, mahigit 250,000 Pinoy ang nasa Kuwait. Halos 70% sa bilang na yan ay household service workers, gaya ng mga kasambahay at mga yaya. Wala pang tugon ng Kuwait Embassy tungkol sa pahayag ng Pangulo. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.